Lods, DR130 uli ano. Kung sakali man Lodi, nagpalit kayo ng backlight. Ito Lods, oh, ayan oh, yung backlight niya. Kung napapansin nyo ay naka lead backlight na ako niyan. Ayan, nagpalit na ako ng lead backlight pero wala akong ilaw na napalabas o wala akong voltahe na napalabas. Okay, ayan siya Lodi. Yan yung mukha ng DR130. Alin ko siya Lods? Subukan natin na supplyan. Yun oh. I-power on natin Lods. Ayan. Kung papansinin natin yung kanyang, dahil wala tayong indicator, ang magsisilbing indicator natin dito ay yung kanyang SQL. Ayan. Kung mapansin nyo ay nag-SQL na siya. Ayan. Pero wala tayong nadidetect na backlight. Okay. Yung pagpapalit ng backlight Lodi, madali lang naman yan eh. Kung gagamitan nyo siya ng lead backlight, kailangan naka-ground lang. Depende. Kahit positive yung lagay nyo ng filter na 1K, kahit negative yung karga nyo ng filter na 1K. Bakit nga ba walang backlight to Lodi? At ayos naman na yung pagkakalagay natin. Ipapakita ko sa inyo at kung ano yung kailangan yung palitan pagka ganyan. Pwede namang itap yan sa rektang 12 volts. Pero ang problema nga lang sa nakarekta Lodi ay masyadong matingkad. Walang control. Tinanggal natin yung kanyang power cord dahil magbubunot tayo ng board. Yun. Nakasakit kasi yan Lodi. Ano? Ilayo muna natin to. Ayan. Dito tayo mag-focus sa may kanyang board. Eto Lodi, kung nakapansin nyo, kaya yung ground ang kinargaan ko ng 1K resistor. Pwede naman yan. Wala namang pinipili yan eh. Pwede sa ground, pwede sa positive maglagay ng 1K resistor. Tapos nakatap yung ating positive. Pero sa ganyang pamamaraan, kahit balibalik rin natin, ay wala namang lumalabas na voltahe dito sa linya ng ilaw. Kaya hindi rin natin mapailaw. Kung i-check natin sa multi-tester, okay? Ito siya Lodi, yung harap. Naka X1 tayo. Siyempre, ang pag-check ng ganitong LED Lodi ay pabaliktad yan. Okay, hanapin natin yung, ito Lodi, yung butas ng jumper. Yan. Ito, kung mapapansin nyo, may tutusukan ako dyan. Yung positive test rod ay ground natin at yung negative test rod ay yun yung panusok natin para mag-indicate siya ng pag-ilaw. Ayun siya Lodi, kung napansin nyo ay nag-ilaw yung ating backlight na nilagay, which is yung LED bulb. Idadalawa natin yan. Ayan, umiilaw siya. Sa tingin ko Lodi ay okay naman yung kanyang connection. Ito, kahit rektahin natin dito sa may mismong output ng backlight supply. Ito siya. Papakita ko sa inyo yung kanyang backlight supply o yung linya ng kanyang backlight. Dito siya. Ayan. At kung hindi ako nagkakamali ay dito sa baba ng power on. Ayan siya Lods. So, ayan. Kung napansin nyo ay umilaw. Ito yan. Yung linyang tinusukan natin kanina dito, ayan, banda dito, ay dito siya tumakbo o dito yung kanyang main. Dito, ayan. Okay, kaya umiilaw yan. Okay, check natin yung camera, parang lumabo. Ayan, pinokus lang natin. Okay, pero bakit nga ba Lodi wala pa rin siyang backlight? At nagpalit naman na tayo ng backlight, ilaw okay naman na, pero wala pa rin. Ngayon ituturo ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung ano yung pinapalitan dyan. Sabi ko nga sa inyo Lodi, pwede namang itap yung o ihang itong mga connection dito. Andali, yung isang pamamaraan Lodi, kung last resort na kayo at nagpalit na kayo ng mga dapat palitan, kahit yung control na transistor nagpalit na kayo ay ayaw pa rin umilaw, yung last resort natin ay madali lang naman. Iangat lang to, itong isang pin, ito, which is ito yung positive. Iangat nyo lang Lodi at huwag nyo nang itatap dito. Kundi, nakahang na yung positive nya, nakahang na rin dito sa kabilang positive. Pagka nakahang na sila sa board, iangat nyo to, nakaangat yan. Tapos, pagsamahin nyo yung kanyang connection pin. Tapos, maghanap na kayo ng 12 volts na rekta dito. Yun ang gagaling na mismo sa system o kaya sa board.
yung ito sa front board eh. Maghanap na kayo dyan ng kahit anong 12 volts, pwede yon. Pero wala nga lang control, lalo na ang gagamitin ninyong ilaw ay yung stock nya, yung bulb type. Okay, yung parang peanut bulb. Nawala na yung kanyang stock, tapon na. Ngayon Lodi, may papakita ko sa inyo kung paano natin solusyonan yan. Ang gagawin nyo lang ay ito, hanapin nyo yung supply ng backlight. Ito siya Lodi, yung control ng backlight, yung Q202. Ito, kung hanapin nyo sa schematic diagram yan, ay papakita niya na yan ay linya ng backlight. Maaring masira ito Lodi, maaring mapundi. Ayun, mostly napupundi yan, nawawalan siya ng connection. Pero kung gagamitan na natin ng LED bulb at ginamitan pa natin ng 1K resistor, kahit mag-fluctuate yung power supply, which is 13, 14, mga ganyan, ay hindi siya mapupundi kasi nga LED bulb na ito. Ito yung trabaho nito Lodi bali siya yung nag-i-stable ng ilaw kung stock bulb. Ito yung para stable niya, para kahit tumaas, yung sabi ko nga dito kanina, kahit tumaas yung power peak ng power supply nyo, ay hindi magbabago yung ilaw niya. Hindi ko na itetest yan Lodi kasi pangkaraniwan na lang, kalimitan na lang, yan yung pinapalitan ko noon kasi nga nag-o-open. Kung open to Lodi, buo lahat, ilaw lang ang wala. Pero kung shorted to, ayaw magsindi yung buong system. Ito, kasi nga nahaharang yung 12 volts na papunta sa CPU o yung filter volts na papunta sa CPU. Kung minsan sumisindi rin, pero nasusunog na yung linya, yung printed nya. Okay, napipilitan na lang. Pero kung tatanggalin natin, sisindi uli yung buong radyo. Okay, sa katagalan na siguro Lodi, kaya nasira yan, o kaya baka naglagay sila noon ng ng mataas na bumbilya, o kaya napagdikit nila, kaya yan ay napundi. Okay, ito na yung pinalitan natin Lodi. Ayan. Sa tingin ko Lodi ay okay naman na yung pyesa. Kaya subukan na nating ilagay na lang itong kanyang LCD screen. Ito. Okay. I-on natin. Kung napansin nyo Lodi ay parang naka-hologram siya, no? Ayan, no? Nakaangat, parang nakaangat yung kanyang, ayan. Ayan, no? Ayan, okay na siya Lods. Mayroon na siyang backlight maski pa, no? Kaya hindi man siya yung original na backlight, pero makakailaw na rin yan.
Okay. Makakailaw naman na yan. Sa gabi, makikita mo naman na yung numeric niyan. Okay.